Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Hindi akalain ni Juan Carlos na makakaligtas siya ng 2 linggo sa ospital. Pero ginawa niya, sa pamamagitan ng maraming pasensya, tonelada ng mga reports at mga proposals upang mapanatili siyang matino at walang katapusang supply ng mga gamot upang maibsan ang kanyang sakit. Bago niya nalaman, ang kinatatakutang Family Fun Day, mga months in the making, sa wakas ay sumalubong sa kanila. Gayunpaman, ang malaking araw ng Jackson Logistics ay kasabay ng kanyang paglaya sa ospital at ang kanilang unang check-up kay Dr. Emily. Si Ivana ay lubhang nabigla, nababalisa sa labas ng kanyang katalinuhan nang siya ay dumating upang kunin siya. Napakaraming dapat gawin ngayon, pinisil niya ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan nilang binubuhat ni James si Aiden at kinukuha ang travel bag ni Juan Carlos. Nakapagtataka kung gaano karaming bagay ang nakolekta niya nitong mga nakaraang linggo. Mas mabigat na ngayon ang kanyang duffel bag kaysa sa ito ay noong unang ibinaba ito ni Ivana. Sabihin mo sa akin kung ano ang mali, sabi ni Juan Carlos habang iniikot ang sarili sa silid at huminto sa harapan niya. Hindi na niya kailangan ang wheelchair ngayon, ngunit nahanap niya ito na sobrang komportable, mas mabuti kaysa umupo sa matigas na kama. Kaya, ano ang mali? Hinila siya nito pababa sa kandungan niya at hinimas ang tiyan niya. Ako ang namamahala sa stall ng mga pampalamig sa picnic at, syempre, kailangan kong tiyakin na si Lydia ay nasa kanyang pinakamahusay na pag-uugali. Ito ang kanyang unang hitsura bilang tagapagsalita ng kumpanya. Pina-sign up din ako ni Clara bilang partner niya sa two-legged race. At mayroon kaming appointment sa doktor. Hey, tigilan mo na yan, saway ni Juan Carlos sa kanya nung nagsimula na siyang magkamot ng kamay. Eto ang gagawin natin. Sasabihin mo kay Clara na hinila kita palabas ng karera. Hindi ka maaaring tumakbo sa iyong kalagayan. Kami ni Matt ang hahawak sa stall. At bantayang mabuti ni Julian si Lydia. Bakit si Julian? Pareho sila. Ang isa ay may dick at ang isa. Mabilis na tinakpan ni Ivana ang bibig gamit ang kamay nito para pigilan siya sa kung anumang bastos. Sasabihin ko na ang isa ay may mga bahagi ng babae, ngumiti siya sa kanya. Ngunit sila ay mahalagang two-piece sa isang pod. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi namin sila maaaring pagsamahin. Hindi natin alam kung anong kaguluhan ang idudulot nila. Itigil mo na ang stress at itaboy mo ako dito, tinuro siya ni Juan Carlos at tinuro ang wheelchair. Hindi, tanggi ni Ivana. Kaya mo namang maglakad diba? Pero gusto ko kapag itinutulak mo ako. Pag di ka magmadali may itutulak ako sayo. Wala akong pakialam, tumawa siya habang sinusundan siya palabas ng kwarto, ang discharge documents niya at ang maayos na pagkakatype ng wound care notes ay nakasukbit sa ilalim ng braso niya. Matagal na kaming nagtulak. Binigyan ako ng doktor ng malinis na bill ng kalusugan at sinabing handa na akong sumakay muli sa saddle. Kung tama ang pagkakaalala ko, sinabi ni Dr. Knight na walang mabigat na aktibidad, paalala niya sa kanya. Maaaring mahirap para sa ibang tao ang pakikipagtalik, ngunit hindi para sa lalaking ito. Dito mismo, pagmamalaki niyang itinuro ang sarili. Kaya kung ang ibig sabihin ng masipag ay pakikipagtalik, sigurado akong hindi naaangkop sa akin ang mga utos ng doktor. Tama, tumawa si Ivana at hinila siya. Gusto ko pala yung ribbed strawberry flavored, dagdag pa niya, namumula na parang baliw nang biglang tumingin sa lahat maliban sa kanya.
Well, ngumisi siya. Natuklasan mo ang ating sikretong itago. Bakit ka magpapanik buying ng kondom, Juan Carlos, kapag buntis ako? In my defense, hindi ko pa alam that time, and well, you know, in case may pandemic, and we have to quarantine together. Kailangan nating manatiling matino kahit papaano. Sa pamamagitan ng sex, mayroon ka bang mas mahusay na paraan? Tanong niya na kumikinang sa amusement ang mga mata niya. Todo tenga ako. Ano ang gagawin ko sa iyo sa natitirang bahagi ng aking buhay? Ungol niya habang tinutulungan siya papasok sa kotse katabi si Aiden, nasa car seat na niya. Si Brenda nasa kabilang sasakyan kasama sina Jace at Aaron. Dahil ito ay isang Sabado, ang mga kalsada ay halos walang laman, at sila ay nasa Van Holt Industries sa isang sandali. Iniwan nila si Aiden kasama si James sa kotse at tumuloy sa loob ng building. Wala bang GP sa building namin? Tanong ni Juan Carlos nung tumawag sila ng elevator papuntang 4th floor. Masyadong maraming mata doon, paliwanag ni Ivana. At saka, nalaman ko kay Dr. Wayland na inaasahan ko si Aiden, at umaasa akong magiging doktor ko rin siya sa pagkakataong ito. Ngunit namatay siya 1 taon na ang nakalilipas, at kinuha ng kanyang anak na babae ang practice. Ang paraan ng pagbagsak ng kanyang mga mata nang banggitin niya ang kanyang matandang doktor, naisip ni Juan Carlos na gusto niya ang lalaki, at siya ay nanginginig pa rin sa pagkamatay nito, kaya hinila siya nito palapit at hinawakan siya. Ahem, may bumulong sa likod nila, lumingon si Juan Carlos para makita ang isang pamilyar na mukha. Akala ko ikaw na. Hinila siya ni Levi Van Holt sa isang yakap ng oso at tinapik ng malakas ang likod niya. Matagal na, walang chat Jackson. Napangiwi si Juan Carlos ngunit ginawa niya ang lahat para pagtakpan ang sakit na nararamdaman niya sa pamamagitan ng napakalaking ngiti habang sila ay magkahiwalay at magkamayan. Ano ang nangyari sa iyo? Nakaligtaan mo ang ilang laro ng poker. Napatingin si Levi kay Ivana, at naalala ni Juan Carlos ang ugali niya. Van Holt, kilalanin ang aking kasintahang si Ivana. Paglingon kay Ivana, nagpatuloy siya. Ito ay si Levi, tagapagmana ng Van Holt Industries at CEO ng mga studio ng chassis. It's a pleasure to meet you, Ivana, nakangiting sabi ni Levi sabay kuha ng kamay niya. Humakbang si Juan Carlos bago pa niya ito mahalikan. Wala sa kalokohang yan Van Holt. Pabiro niyang babala sa kanya. Nagtaas ng kamay ang kaibigan niya at tumawa. Natutuwa akong makilala ka rin, bulong ni Ivana at pagkatapos ay sinabi sa kanya na nagtrabaho siya para sa kanya ng 3 buwan 2 taon na ang nakakaraan. Ibig mong sabihin ay nagtrabaho ka para sa aking ama, itinuwid ni Levi. Wala akong kinalaman sa negosyo ng pamilya. Ang aking gaming studio ay nagpapanatili sa akin ng sapat na abala. Tapos anong ginagawa mo dito? Nakipag-ayos ka na ba sa matanda? Tanong ni Juan Carlos, banayad na intriga ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ito ay isang bukas na sikreto sa mga bilog sa itaas na crust ng Rock Castle. Si Levi at ang kanyang ama ay kinasusuklaman ang lakas ng loob ng isa't isa, at mas kaunti ang kanilang nakikita sa isa't isa, mas mabuti. Nakikipagkita ako sa kanya at sa kanyang mga investigador, may isang bagong lead sa kaso ni Colleen. Wala pa rin siya, tanong ni Juan Carlos. Nabasa niya ang tungkol sa kanyang kapatid na babae ilang linggo na ang nakalipas, ngunit ipinagpalagay niya na natagpuan nila siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mayamang tagapagmana, at ang Van Holts ay may lahat ng mga mapagkukunan sa kanilang pagtatapon upang subaybayan siya pababa. Tumango si Levi. Oo nga at walang gaanong tulong ang mga pulis. 2 linggo na ang lumipas pero baka malamig din ang kaso. Wala naman talagang progress simula noon. I'm sure maiintindihan mo ang frustration ko, I mean sa pending case mo. Anyway, gusto kong pumunta sa ospital para makita ka, ngunit ang mga bagay na kasama ni Colleen ay naging abala sa akin. Nakikita kong baliw pa rin si Alexei. Nagring ang phone ni Levi, at nagdahilan siya matapos niyakap muli si Juan Carlos at kaway kay Ivana. I like him, sabi niya habang pinagmamasdan ng kaibigan niya na tumatakbo palabas ng lobby.
He's one of the most genuine people I know, sabi ulit ni Juan Carlos sa elevator. At paano mo siya nakilala? Pareho kami ng boarding school at varsity. Ngunit huminto si Levi sa pag-aaral sa business pagkatapos niyang mawalan ng bisa sa kanyang unang taon, at lumipat siya sa mga computer sciences sa kabila ng mga protesta ng kanyang ama. Isa siya sa mga pinakamahusay na programmer sa lungsod. Ilang taon na ang nakalilipas, itinatag niya ang Chassis Studios kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Mark. Bumukas ang elevator. Pumasok si Ivana sa loob at nagtanong, anong meron sa mga mayayaman at away sa pamilya? Walang away sa pamilya ang mga Jackson, protesta ni Juan Carlos habang nakasunod sa likod niya. Oo, ngunit hindi mo gustong kunin ang kumpanya. Dahil nagkaroon ako ng sariling buhay. Hindi madaling tumuntong sa posisyon ng isang tao at kunin ang kanilang legacy. Masyadong maraming mga inaasahan at maraming puwang para sirain ang lahat. Hindi ko nais na maging isang taong Jackson na nagbabagsak sa isang centuries-old empire. Nais kong magtayo ng sarili kong imperyo at mag-ukit ng bagong landas para sa aking sarili. In a way naiinggit ako kay Levi. Nagawa niya ang hindi ginagawa ng karamihan sa mga tagapagmana. Tumayo siya sa lahat ng ito at sinunod ang kanyang mga pangarap. May sense, tumango si Ivana at pinisil ang kamay niya. Handa si Dr. Emily Whelan na makita sila, kaya hindi na nila kailangang magtagal sa halos walang laman na waiting room. Pilit itinago ng kawawang babae ang kanyang pagkagulat nang makita ang mga pasa sa buong mukha nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng hindi ko kaya. Dapat mong makita ang ibang lalaki. Napangiti si Juan Carlos para maibsan ang kanyang discomfort. Nai-imagine ko lang itsura niya. Ginawa ni Ivana ang pagpapakilala, at nagsagawa sila ng check-up, ang karaniwang bagay, at pagkatapos ay dinala sila ng doktor sa examination bed para sa ultrasound. Sa unang pagkakataon na narinig niya ang echoey sound na nagmumula sa monitor, walang ideya si Juan Carlos kung ano ang dapat niyang pakinggan hanggang sa lumingon ang doktor kay Ivana at ibinalita ang pinakamalaking ngiti na nakita niya sa ngayon. Malakas ang tibok ng puso ng sanggol. Ngunit mas maliit siya ng kaunti kaysa sa gusto kong nasa yugtong ito. Huminto siya at itinuro ang larawan sa screen, na ipinapaliwanag ang mabahong blot sa larawan sa ultrasound na di umano'y ang kanyang little warrior ay dapat kasing laki ng passion fruit. Paanong ang liit niya? Tanong ni Juan Carlos na nakatitig sa patak nang wala sa screen. Parehong ang doktor at si Ivana ay tila nabighani sa imahe, bagaman malinaw na nagkaroon sila ng X-ray vision, at wala siya. Mayroong ilang mga dahilan, simula ng doktor habang lumingon sa kanya. Ang pinakakaraniwan ay ang sanggol ay hindi nakakakuha ng sapat na nutrients at oxygen sa pamamagitan ng inunan, at ito ay malamang na ang kaso ni Ivana. Kailangan nating subaybayan siya ng mabuti at siguraduhing nakakakuha siya ng sapat na pahinga, kumakain ng maayos, at pinapaliit ang stress. Kung gagawin natin ang lahat ng iyon, ang sanggol ay magiging maayos, bagaman, at magsisimulang lumaki, tama? Tanong ni Juan Carlos. Iyon ay isang simula, ngunit huwag pa tayong magpanik. Ang sanggol ay may malusog na tibok ng puso, at patuloy naming susubaybayan si Ivana. Maaari ko bang marinig ito muli? Ang tibok ng puso. Siyempre, ngumiti ang doktor at pinaandar muli ang kanyang magarbong handheld ultrasound device sa tiyan ni Ivana. Sa pagkakataong ito nang marinig ni Juan Carlos ang tunog na iyon, mas malakas at mas malakas kaysa sa dati, mapapamura siya na parang tibok ng puso ito. Tumingin siya kay Ivana, nanginginig ang mga mata sa luha, hindi makapaniwala sa narinig. Baby natin yan, sigaw niya. Ang ating little warrior. Tumango si Ivana at ngumiti ng maluha. Ayan na siya. Mahal ko siya at ikaw. At mahal ka namin, agad nitong binalik ang bibig sa kanya. Masyado pang maaga para sabihin ang kasarian, sabi ng doktor. Pero naninindigan si Juan Carlos na babae ito. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang bituka. I know it's a girl, giit ni Juan Carlos habang tinutulungan si Ivana na linisin ang gel sa tummy niya at ayusin ang damit niya. Maaaring tama ka, ngumiti si Dr. Emily.
Sinasabi nila na nararamdaman ng ama ang mga bagay na ito. Tingnan mo, kahit ang doktor ay iniisip na tama ako, humanda ka sa matalo, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali nang umalis sila sa mga silid ng doktor, armado ng isa pang prescription para sa lahat ng uri ng bitamina. Sinabi niya na maaaring tama ka, paalala ni Ivana sa kanya. Madidismaya ka ba kung ibang lalaki yon? Hindi, umiling siya. Basta andito sa 8 buwan at malusog, wala akong pakialam. Pero alam kong babae yon. Tama, salamat kasama, hinila niya ito sa kanyang yakap at hinalikan ang ilong nito. Sa paghatid sa akin. Akala mo ba gugustuhin kong gawin itong muli sa aking sarili? Sumimangot siya. Libre yung una. Ang isang ito ay hindi. Hindi ka na nakakakuha ng anuman dito sa oras na ito. Ang pagpapalit ng lampin, ang pagsusuka at mga gabing walang tulog ay nasa iyo na. Sinusubukan mo bang takutin ako? Hindi. Pero, princess, napangiti siya, binabanggit ang mga sinabi nito mula sa mga nakaraang linggo. Hindi ito magiging mas madali. Ang sungit na yan. Hinampas niya ang puwete niya at pinisil-pisil ito habang papunta sila sa sasakyan. Ang Botanical Gardens ay nasa hilagang bahagi ng Rock Castle, at sa isang magandang araw, aabutin sila ng wala pang 10 minuto upang makarating doon mula sa Van Holt Industries. Ngunit, halos doble ang tagal nila dahil, sa oras na umalis sila sa mga silid ng doktor, every man and his dog was out and about, at paikot-ikot, tumatakbo sa kanilang mga gawain sa umaga. Sa oras na dumating sila, ang lugar ay halos puno sa kapasidad. Kahit saan sila lumingon, sinasalubong sila ng mga tao sa kanilang mga blankets sa picnic kasama ang kanilang mga wicker baskets, ang iba ay nasa camping chairs sa ilalim ng malalaking malilim na payong, humihigop na ng beer at naglalagay ng mga sausage at steak sa kanilang braai stand kahit hindi pa alas 10 ng umaga. Tingnan mo ang lugar na ito, bulong ni Ivana, lumilipad ang mga mata niya kung saan-saan. Hindi natin maalis sa paningin natin si Aiden. Ayoko nang maulit ang aquarium. Paano kung nandito si Alexei? Nasa kulungan siya, remember? Paalala ni Juan Carlos habang itinataas baba niya. Hindi niya tayo kayang saktan. Ngunit ang kanyang kapatid ay nasa paligid. Makinig ka sa akin, marahan siyang niyugyug ni Juan Carlos habang namimilipit si Aiden sa kanyang mga bisig. Hindi susubukan ni Andre ang anumang katangahan. Tigtas kayo ni Aiden dito. Okay, tumango siya, ngunit ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay hindi nawala sa kanyang mga assurance, at nadurog ang kanyang puso na kahit nakasama si Alexei sa likod ng mga bar, si Ivana ay natatakot pa rin na may mangyari. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino pati na rin. Kaya naman pinalakas niya ang kanilang security detail ngayon. Pero dapat siya lang ang nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Hindi si Ivana. Ivana, sigaw ng mga kaibigan niya at kumaway sa kanya mula sa stall ng mga refreshments. Sige na, kinuha niya si Aiden sa kanya at tinulak siya papunta sa squad niya. Pero hindi ka magaling. Ayos lang ako, pagsisinungaling niya. Hindi niya gagawin. Ang maikling paglalakad mula sa parking lot ay nakagawa ng numero sa kanya, at nakaramdam siya ng panghihina at pagod. Okay, tawagan mo ako kung may kailangan ka, sabi niya sabay halik sa kanya at kay Aiden at tumakbo palayo. Ikaw lang at ako, cool Aiden. Itinulak niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig habang pinagmamasdan nila ang mga kaibigan ni Ivana na sumisigaw sa kanyang engagement ring. Hindi na niya ito nakita mula noong proposal dahil ginugol niya ang bawat oras ng paggising sa ospital kasama niya. Sa tingin mo ba masaya si Mommy Cool Aiden? No. Agad namang umiling si Aiden at tinuro ang yaya niya na ngayon ay kausap si Steven at James. Gusto ko si Brenda. Okay, batiin natin. Ngunit halos hindi na sila nakarating sa bakuran sa makulimlim na lugar ni Brenda nang sila ay sinalubong ng isang grupo ng mga babaeng taga-suporta sa opisina mula sa ika-23 palapag. Lahat sila ay nakipagtitigan kay Aiden, bumubulusok sa kanyang buhok. Hindi ko alam na may anak kang dragon. Binigyan ni Juan Carlos ng malamig na tingin ang maitim na buhok na batang babae na may mga ngipin. Ang ibig kong sabihin ay isang baby, sir.
Siya ay natapos ng mahina. Ang cute niya. Okay lang siya na bumubulwak ang mga ito sa kanyang anak mula sa 2 metro ang layo, ngunit nang sinubukan nilang hawakan siya at bigyan ng shit na makakain, nahulog ang kanyang maskara sa Mr. Nice Guy, at pinakiusapan niya silang lumipat. Pero, pagod na siya, paliwanag niya. At ako rin. Syempre sir, ikinagagalak kitang makitang muli. Lahat kami ay labis na nag-aalala, tumango sila at nagpatuloy, kasama ang kanilang mga mukha na naluluha. Kailangan ba lagi kang maging asshole? Tanong ni Matthew sa likod niya. Kailangang may isang tao, nakangiting sabi ni Juan Carlos. Lahat tayo ay hindi maaaring maging santo tulad mo, alam mo. Ibigay mo siya sa akin, sabi ni Matthew at inagaw sa kanya si Aiden, at nagsimula silang maglakad sa mga crowds, paminsan-minsan ay humihinto upang makipagkwentuhan sa mga miyembro ng board at kanilang mga pamilya. So, nasaan si Julian? Tanong ni Juan Carlos nang makarating sila sa kanilang kinalalagyan sa ilalim ng isang napakalaking gazebo na mukhang manipis na pinagsama. Hindi na siya magtataka kung ito ay bumagsak dahil sa kaunting simoy ng hangin. Tumakbo siya sa kung saan pagkatapos niyang ayusin ang gazebo. Ngayon, paano ko nalaman na ito ang kanyang hindi magandang gawain? Tumawa si Juan Carlos at kumuha ng beer, pero agad naman itong inagaw ni Matthew sa kanya at binigyan siya ng bottled water. Utos ni Ivana. Hindi pa nga kami kasal bossing na agad siya sa paligid ko, reklamo ni Juan Carlos at nauntog sa camping chair. Umupo sa tabi niya ang pinsan niya at inilabas ang lata ng beer niya, at tinitigan siya ni Juan Carlos na berde ang mukha sa inggit. Nag-set na ba kayo ng date? Oo, 3 Sabado mula ngayon. Halos mabulunan si Matthew sa beer niya habang umuubo at tumalsik ang likido kung saan-saan, na ikinainis ni Aiden. No, sigaw ni Aiden sa kanya at mariing umalis sa kandungan niya para lang tumalon kay Juan Carlos. Pare, parang bukas na lang yan, daing ng pinsan niya pagkaraan ng ubo niya. Ano na bukas? Lumitaw si Julian sa tabi niya, nanlalaki ang mata at namumula, at alam ni Juan Carlos na hindi lang ito mula sa hindi karaniwang mainit na panahon para sa kalagitnaan ng Hulyo o sa 6 na beer na nainom na niya. Ang kanyang pinsan ay mukhang nabastos, at umaasa siyang ito ay hindi si Lydia Edwards. Sabihin mo sa akin na hindi ito si Lydia Edwards. Ano? Ang bango mo. Ungol ni Juan Carlos. Ano ang kinukuha mo sa akin? Napasimangot si Julian. Hindi ko binibigo ang aking mga words, at tiyak na hindi ako kumakain kung saan ako shit. Magaling. Nasasaktan ako sa mga hinala mo. Nagpatuloy si Julian. Inatasan mo akong maging handler niya, at ginawa kong mabuti ang paghawak sa kanya. Narinig mo ba ang kanyang maiden speech? Ang daming nagmamahal sa kanya. Hindi siya ang presidente ng bansa o isang miyembro ng parlamentaryo. Kaya hindi siya gumagawa ng maiden speeches. Si Matthew naman ang bumuntong hininga ng husto. Alam ko yan. Piit ni Julian. Pero alam ni na Juan Carlos at Matthew na wala. Mula sa kanilang tatlo, lagi siyang tinutukso na may mababang IQ. Anyway, hindi naman yun ang point. Humawak siya ng upuan, iniladlad ito at umupo at pinandilatan silang dalawa. Gaya nga ng sinasabi ko, napakaganda ng ginawa ng bata ko. Mahal siya ng mga miyembro ng board. Ang mga babae ay gustong maging siya, at ang mga lalaki ay gusto siyang ibang. Lahat salamat sa aking pag-aalaga. Salamat, teacher, tinuya siya ni Juan Carlos. Pero sa isang seryoso, 3 linggo na ang kasal. Ang aming mga ina ay malalim sa mga paghahanda, at kailangan ko kayong dalawa upang maging aking best man. Are you in? Bakit tanong pa yan? Tanong ni Julian. Sino ang mga bridesmaids? Bakit tanong pa yan? Ganting sabi ni Matthew. Kahit sino, maghanda na magkaroon ng pinakamaligaw na huling gabi ng kalayaan. Kailangan mong lumabas ng malakas. Nagsasalita ako ng mga strippers. Mabilis na tinakpan ni Juan Carlos ng kanyang mga kamay ang tenga ni Aiden. Pakialam mo ba, andito si Aiden. Patuloy na takpan ang kanyang mga tainga, ngumiti si Julian sa kanyang pagsang-ayon at nagpatuloy sa pagbalangkas ng kanyang mga detalyadong plano ng bachelor party. Nasaan ako?
Oo, mga strippers, kumakain ng sushi mula sa kalahating hubad na katawan ng pinakamainit na modelo sa bayan. At nabanggit ko ba ang paghigop ng champagne mula sa kanilang mga pusod? May tanong ako. Nagtaas ng kamay si Matthew. Sige anak, magsalita ka. Tumango si Julian. Malinis ba ang nasabing pusod? Kumagalpak ng tawa si Juan Carlos, nagsisisi agad ito nang may kislap ng sakit na bumalot sa kanyang tagiliran. Kailangan mo bang pumunta doon at sirain ang aking pantasya? Kailangang may magbalik sa iyo. Sabi ng kapatid niya. Ayoko ng bachelor party, anunsyo ni Juan Carlos. Ngunit kailangan mong tapusin ng malakas at lumabas ng malakas. Lahat ng tao ay lumalabas na may putok sa kanilang huling gabi ng kalayaan. Muntik na akong lumabas sa kabog, parang literal. Kaya salamat, pero papasa ako. Anong nangyari sa'yo? Nakuha ka ni Ivana. Muling tinakpan ni Juan Carlos ang tenga ni Aiden, at hindi humanga sa kanya ang kanyang anak. Mga bola. Tapos na si Julian. Nakuha kanya sa mga bola. Bago makapag-isip si Juan Carlos ng isang matalinong pagbabalik, lumitaw si James sa kanyang tabi na may dalang nakakagambalang mensahe. Tumagilid siya, bumulong sa tenga niya habang binabalikan niya ang telepono at ipinakita sa kanya ang mga high-resolution na larawan ni Ivana na namimigay ng mga inumin hindi masyadong kalayuan sa kinauupuan niya. Paano mo gustong magpatuloy, sir? Tanong ni James. Bigyan mo ako ng 1 minuto, ungol ni Juan Carlos. Ang kanyang pulso ay umaatungal sa kanyang mga tainga, ang kanyang dugo ay kumukulo. Siyempre, tumango si James at naglakad palayo, naiwan siyang mapula. Ano ang nangyayari? Tanong ni Matthew habang pinagmamasdan nilang lahat si James na kinakausap ang tropa niya. Sinusubukang kunin ni Andre ang atensyon ko. Jesus, Juan Carlos. Bakit? Hindi sumagot si Juan Carlos, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsalita ng lakas. Malapit na ang pagdinig ng piyansa ng kanyang kambal. Malamang na gusto niyang tanggalin niya ang mga charges. Makikita mo ba siya? Tumango si Juan Carlos. Ano pa bang choice ko? Pinadalhan niya lang ako ng mga litrato ni Ivana. Pinapanood siya. Ayoko ng ganito, sabay abot ng isa pang beer ni Julian. This time nung kumuha na rin si Juan Carlos ay walang pumihil sa kanya. Wala ni isang salita kay Ivana tungkol dito, babala ni Juan Carlos sa kanila habang nilagok niya ang mapait na likido, inubos ang laman ng lata at inabot ang kanyang pangalawang beer. Nang matapos din niya ang isang iyon, makalipas ang ilang 6 na minuto, tumayo siya at umindayog ang kanyang mga paa, medyo umiikot ang kanyang ulo. Saan ka pupunta? Tanong ni Matthew. Malapit na ang speech mo. Ikaw na ang bahala sa akin, sabi ni Juan Carlos. Kailangan kong maialis dito si Ivana at ang anak namin. Tawagan kami kung may kailangan ka. Tawag ni Julian sa kanya. Si Ivana ay masipag pa rin sa trabaho, namimigay ng merienda at pampalamig kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero natigil ang lahat nang makita niya sila. Ano ang nangyayari? I'm not feeling too great, pagsisinungaling niya. Okay. Iuwi na kita, tumango siya. Bigyan mo ako ng 1 segundo upang kunin ang aking mga gamit. Makalipas ang 5 minuto ay nasa sasakyan na sila papunta sa Greenpoint. Dumiretso si Juan Carlos sa kanyang study room pagka-uwi nila at halos 1 oras sa telepono kasama ang kanyang ama. Gaya ng inaasahan niya, tutol si Juan sa pagpupulong at lalo pang nabalisa nang ilabas niya ang ideyang ibasura ang mga charges. Baliw ka ba? Ang kanyang ama ay sumigaw sa kanyang dulo, at kung sila ay nasa iisang silid, alam ni Juan Carlos na malamang na siya ay kanyang pinutol. Muntik na kaming mawala sa iyo. Muntik ka nang mamatay. Paano mo maiisip ang tungkol dito? Ano pa bang choice ko, Dad? Pinagmamasdan niya si Ivana. Ikakasal na kami sa loob ng 3 linggo. Ayokong tumingin sa balikat ko. Anong uri ng buhay iyon para kay Ivana at sa aming mga anak? Sinabi sa iyo ni James na mayroong isang paraan upang mahawakan ito. Si Alexei at ang kanyang kapatid ay mga aso. Dapat silang ibaba. At ano ang gagawin nito sa atin? Malungkot na tanong ni Juan Carlos. Hindi ako tumawag para humingi ng permiso sa'yo.
I was simply informing you the meeting with Andre is happening. Siya ay nag-click off bago ang kanyang ama ay maaaring itulak sa kanyang nakakabaliw na proposal. Umupo si Juan Carlos sa gilid ng kanyang mesa at tinawagan si James, at ilang minuto lang ay nasa study room na siya. Ayusin ang isang meeting kay Andre, sabi nito sa kanya. Talagang tumanggi si James. Hindi ako papayag na gawin mo yun, sir. Ikakasal na ako sa loob ng 3 linggo. Gusto kong magkaroon ng asawa, ang aking 2 anak at ang aking buhay, James. May gusto sakin si Andre. I'm guessing gusto niyang makaalis sa kulungan ang kapatid niya. Kung ang pagtanggal ng mga charges ay nangangahulugan ng pagpapanatiling ligtas sa aking pamilya, gagawin ko ito. Gawin itong mangyari. Hindi papayag ang iyong ama dito. Ang aking ama ay may kanyang pamilya, at ako ay may sa akin. Kailangan kong gawin ang nararapat para sa akin. Sir. Tama na, James. Ungol ni Juan Carlos itinaas ang mga gamit sa kanyang mesa, na nagulat sa ibang lalaki sa antas ng karahasan na kanyang ipinapakita. Mula noong pagbaril, siya ay nahilig sa pagitan ng galit at kawalang interes, mga sandali ng matinding kalungkutan at pagkabalisa. Sinabi ng mga doktor na ito ay normal na mga senyales ng PTSD or post-traumatic stress disorder. Gayunpaman, hindi inisip ni Juan Carlos na ito ay PTSD. Mas naamoy nito ang takot at kawalan ng kakayahan at kabiguan. Natatakot siya na hindi niya maililigtas ang kanyang pamilya kung hindi siya susuko sa mga kahilingan ni Andre, anuman ang mga ito. At nadama niya ang labis na kawalan ng kakayahan sa kawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay. Kunin mo sa akin ang meeting na iyon, James, ungol niya, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa gilid ng desk. Makalipas ang kalahating oras pagkatapos masiguro ni Ivana na ang lahat ay maganda, umalis na sila. Kailan ba matatapos ito, James? Tanong ni Juan Carlos na kasing init ng tama ng bala niya. Ngayong gabi, sir. Magtatapos ito ngayong gabi, sagot ng isa pang lalaki habang itinutulak siya sa loob ng sasakyan, at nagtungo sila sa compound ng mga Ivanov sa Lynxfield. Ang meeting ay naganap sa lugar ni Andre, at sila ay nagsimula sa business nang sila ay maupo. Ang 2 lalaki ay may malalim na pagkasuklam sa isa't isa, ang puot sa pagitan nila ay napakakapal, ang isa ay mangangailangan ng isang katana na espada upang maputol ito. Kaya't hindi na kailangan ang mga kagandahang loob, at nilaktawan nila ang lahat ng kasiyahan at pakikipagkamay. Gayunpaman, nakakagulat, ang mga tauhan ni Andre ay magiliw, na nag-aalok kay Juan Carlos ng kanilang pinakamahal na bote ng alak. No thanks, itinulak niya ang baso at iniunat ang mga paa sa harap niya. Ouch, nasaktan ako sa kabastusan mo, Jackson, ngumisi si Andre mula sa kanyang mahogany desk. Hinawakan ang kanyang dibdib sa nagkukunwaring heartbreak. Bahala ka, ungol ni Juan Carlos. Walang paraan na kukuha siya ng kahit ano mula sa mga Ivanov. Hindi niya lampasan ang mga ito para lagyan ng cyanide ang kanyang inumin o isang bagay na nakamamatay. Nagpadala ka ng mga tao para manood sa fiancé ko para lang makuha ang atensyon ko. Kaya sabihin sa akin kung ano ang gusto mo at gawin itong mabilis. Sa tingin ko, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, sabi ni Andre habang nagbubuhos ng inumin. Uminom siya ng ilang higop at iwinagayway ang baso sa kanya para ipakitang wala itong lason. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang lahat ng galit na ito mula sa iyo. Nagpatuloy si Andre habang siya ay tumayo at huminto sa harap ng mga malalaking French windows. Nagpakita sila ng isang magandang oasis sa disyerto sa araw. Ngunit sa gabi, napakasamang kadiliman, halos katulad ng kung paano ang puso ni Juan Carlos sa nakalipas na ilang linggo. Palagi kitang gusto, Jackson. Nakipagpustahan pa ako sa ilan sa mga lahi mo. Ang pera ko ay palaging nasa iyo, syempre. Ngunit ikaw, sa ilang kadahilanan, galit ka sa akin. Bakit ganon? Tulad ng isang makulit na bata, hiniling ni Andre ang kanyang atensyon mula sa bintana nang lumingon siya, kumuha ng isang pakete ng Marlboro at bumunot ng sigarilyo. Ang kanyang gwardya ay sumugod sa kanyang tabi upang sindihan ito.
Huminga siya ng ilang puff at bumuga ng hangin, isang napakalaking ulap ng nikotina. Naiinis nang umuso si Juan Carlos. Sinunog ng kapatid mo ang aking depo at sinunog ang aking mga truck. Nawalan ako ng kalahating bilyong revenue dahil sa kanya, at palagi mo akong gusto. Wala akong kinalaman dyan, hinawakan ni Andre yung kamay niya sa puso niya na para bang nanunumpa siya. Alam mo namang may inaasikaso ako sa ibang bansa, at nung nalaman ko yung ginawa ni Alexei, umuwi agad ako para ayusin ang mga bagay. You call stalking my fiancé fixing things. Paano ko pa nakuha ang atensyon mo? Maging masaya na ako at hindi isa sa aking mga kasosyo ang nagbabantay sa iyo, huminga ulit si Andre. Sa palagay ko inaasahan mo akong magpasalamat sa iyo. Kinagat ni Juan Carlos ang kanyang mga ngipin. Hindi siya pinansin ni Andre nang tumawid siya ng kwarto at umupo sa armchair sa tapat niya, binigyan siya ng isang magiliw na ngiti nang magsalita siya. 2 linggo kitang tinakbuhan, Jackson. Araw-araw akong nasa ospital, ngunit patuloy akong itinataboy ng mga tauhan mo. Sigurado akong mapapahalagahan mo ang kanilang mga dahilan. Ito ang bagay, bulong ni Andre. Sinabi sa akin ni Alexei na malapit ka ng pirmahan ng higit sa 20% ng loso sa amin nang inatake mo siya. Inatake ko siya. Hindi makapaniwalang umiling si Juan Carlos. Si Alexei ay may seryosong baliw sa realidad. Muntik na niyang patayin ang anak ko. Hindi kita hiniling dito na balikan ang nakaraan, sabi ni Andre habang dinadala ang dugwang envelope sa direksyon niya. Sinubukan ni Juan Carlos na huwag pansinin ito mula nang siya ay umupo, ngunit ngayon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ang mga pulang mancha, at iniisip niya kung kaninong dugo yon. Sa kanya o kay Alexei. Gusto kong pumasok. Anunsyo ni Andre. Ang aking mga kasosyo ay sabik na pumasok sa trabaho. Ang 2 linggo ay isang mahabang panahon para mawala ng pera. So let's bury the hatchet. Bakit kita bibigyan ng isang piraso ng loso kung sinubukan akong patayin ng kapatid mo? Ano bang meron sa akin? Makakapunta ka sa iyong honeymoon at isabuhay ang iyong pedestrian life of marriage bliss, ngumiti si Andre. Congratulations, by the way. Usap-usapan ang nalalapit mong kasal. Iimbitahan ka namin, pero, tinuro ni Juan Carlos ang tagiliran niya kung saan siya binaril. Now, let's talk business, seryosong sabi ni Andre, and that 20%. Tumawa si Juan Carlos na hindi makapaniwala sa narinig. Anong nakakatawa? Pinaningkitan siya ni Andre na tumigas ang bibig sa manipis na linya. Akala ko gusto mong tanggalin ko ang mga charges para makalakad ang kapatid mo, bulong niya. Akala ko kaya ako nandito. Bakit ko naman gagawin yun? Ayaw ko sa tanga, ungol ni Andre. May idea ka ba kung gaano kalaki ang nawala sa amin dahil sa kanyang malikot na ugali? Si Juan Carlos ay hindi dahil hindi siya alam sa kanilang pananalapi. Ngunit alam niyang may kaunting kawalang kasiyahan sa pagitan ng magkapatid. Ipinapalagay niya na ito ay malusog na magkapatid na tunggalian, higit pa sa bahagi ni Alexei dahil, bilang bunso, nabuhay siya sa anino ni Andre sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, tila higit pa doon ang naisip niyang tunggalian. Namumula si Andre habang nagpatuloy sa kanyang pagbibiro. Wala akong pakialam kung hindi magpiyansa si Alex. Napagdesisyonan ni Ero na huwag nang makialam. Dumistansya na kami sa sitwasyon, and to be honest, mas ligtas siya sa loob. Nakakaasar siya ng maraming tao, at gusto nilang lahat na patayin siya. Kasama ako. Kapatid mo siya. Walang pamilya sa negosyo, Jackson. He fucked up, at bumalik ako dito upang linisin ang gulo, and salvage relationships. Tumango si Juan Carlos, kinuha ang basong walang laman at ibinuhos ang sarili ng isang shot. Itinaas niya ito kay Andre at nilagok ito. Dapat niyang ibigay sa kanya ang lahat ng loso para lang mawala ang mga Ivanov sa buhay niya. Ngunit siya ay magiging isang stupid na hayaan silang mawala sa kanyang paningin. Kailangan niyang panatilihin silang mas malapit kaysa sa iba niyang mga kaaway. Kung tutuusin, mas nakamamatay sila. Gusto mo ng 20%, nagsimula si Juan Carlos pagkatapos ng maikling paghinto. Pero eto na nga,
hindi ko pa rin nakikita kung paano ako nakikinabang. Ayaw mo, di ba? Umiti si Andre. Naging maganda ang buhay ko sa ibang bansa. Hindi ko ginustong bumalik sa kumag na ito. Pero, kita mo, galit na galit ang mga partner natin dahil malaki ang nawalang pera. At kapag nawala ng pera ang mga tao, gumagawa sila ng mga kabaliwan. Ayaw kong maging patayan ang araw ng iyong kasal kasi yun naman talaga ang mangyayari kung hindi mo ibibigay ang gusto ko. Dahil sa sinabi ng lalaki, naging yelo ang dugo ni Juan Carlos. Dahil nabaril, hindi sinasadya o sinasadya, hindi siya nagduda na ang masaker na binanggit ni Andre ay madaling mauwi sa katotohanan. Ibinuhos niya ang sarili niya ng isa pang baso kahit na matagal na niyang naabot ang limitasyon niya sa 0. Nagdaragdag ako ng ilang kondisyon sa deal, anunsyo niya habang humihigop ng kanyang inumin, inabot ang dugwang envelope at kinuha ang kasunduan na unang ginawa ng kanyang legal team. Inagaw niya ang shiny Parker sa mesa para isulat ang kanyang mga kondisyon, ibinalik ang dokumento kay Andre, at tinapos ang kanyang inumin habang binabasa ng isa ang mga bagong termino. Siyempre hindi namin gagalawin ang pamilya mo, na walang sinasabi. At masaya akong panatilihin ang shipping and storage as separate entities. Mabuti, sagot ni Juan Carlos. Hindi niya nais na masangkot sa makulimlim na aktibidad ang Jackson Logistics. Ang nakaraang deal ay naging magkasosyo sila, ngunit ngayon ay naging mas mahusay ang kahulugan ng pag-outsourcing sa bahagi ng pagpapadala ng deal sa Aero. Makikipag-ugnayan sa iyo ang legal team ko para sa bagong kontrata, sabi ni Juan Carlos habang tumayo at isinuot ang coat niya. Huwag na tayong magkita ulit, Ivanov. Binigay ko na ang gusto mo. Siguraduhin lamang na ang iyong negosyo ay hindi makikipagsapalaran sa aking 80% o makakaapekto sa Jackson Logistics sa anumang paraan. At sa sandaling maramdaman kong nanganganib ang kaligtasan ng aking pamilya. Hindi ako magpipigil. May isang bagay tungkol sa halos mamatay na nagpabago sa iyo. Hindi na kailangan ang mga banta, Jackson. Ito ay isang pangako, at may kondisyon din ako. Siyempre, dapat alam niya, isip ni Juan Carlos habang huminto para makinig sa hinihingi ng lalaki. Panatilihin si Alexei sa likod ng mga bar. Ayokong lumabas ang asshole na yan at sirain ang negosyo ko. You know damn well it's not up to me. Bahala na ang estado para tutulan ang kanyang piyansa. With that, tumalikod na si Juan Carlos at lumabas ng kwarto. Pero pinigilan na naman siya ni Andre. Iyong babae. Tumayo ka sa kanya. Tumalikod si Juan Carlos mula sa pinto at umungol. Ang galit na matagal niyang isinantabi para magawa ang deal ay bumalik at hindi nagpakita ng senyales ng paglamig. Hindi ko sana siya sasaktan, giit ni Andre. Mahilig ako sa babae. Pinaikot mo ang kanyang pulso, tinutukan ng baril ng iyong mga gwardya ang kanyang ulo at pagkatapos ay nagpadala ng isang tao upang magbantay sa kanya. Bakit? Bakit mo gagawin yun? Sa tingin ko ay natakpan na natin yun. Nagkibit balikat si Andre. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Juan Carlos. Ang kasaysayan niya kasama ang mga kapatid ay mula pa noong mga araw ng kanilang pag-aaral. Pareho silang nag-aral sa mga boarding school, mga programa sa universidad at mga masterclass, at hindi sila ganito kabaliw o bisyo. Ero ang nangyari, sabi ni Andre, bakas ang panghihinayang sa kanyang mga mata. Noon pa man ay naiinggit ako sa iyo, Jackson, ngunit pagkatapos kitang makita kasama ang little lady. Hindi siya maliit. She's a fucking grown-ass woman. Magkaroon ng kaunting paggalang. Yan. Pumalakpak si Andre. Yun nga ang sinasabi ko. Naapoy sa iyong tiyan, na debosyon at pangako. Yung pag-ibig. Naiinis ako na nahanap mo na. Nakahanap ka ng isang bagay na hinding-hindi ko makukuha. Bakit hindi mo kaya? Tanong ni Juan Carlos na naguguluhan kung bakit naging usapan nila ang relasyon nila ni Ivana. Dahil ang pag-ibig ay kahinaan, malungkot na sabi ni Andre. At ang isang lalaking kinasusuklaman gaya ko ay hindi maaaring magkaroon ng anumang kahinaan. Kumapit sa munting ginang. Isa siyang leon. Kakailanganin mo siya sa iyong tabi.
Saglit siyang tinitigan ni Juan Carlos, naghahanap ng kahulugan sa likod ng kanyang mga sinabi, isang nakatagong banta marahil o isang malinaw na pangako. Wala siyang nakita kundi ang pagbibitiw at kalungkutan at panghihinayang sa mga mata ng kausap. Pinipili natin ang sarili nating landas. Hindi pa huli, sabi niya sa balikat, ngunit alam niyang ang ibig sabihin ng mga salita niya ay shit kung saan ang mga Ivanov ay nababahala. Hindi kung Ivanov ka, sabi ni Andre. Iisa lang ang daan. Tumango si Juan Carlos at lumabas ng kwarto, nakaramdam ng pagod at pagod sa lahat ng ito. Ngunit mas magaan din ang pakiramdam niya, na parang tiyak na mararamdaman ng isang tao kapag ang isang nakakagambalang kabanata sa buhay ng isang tao sa wakas ay umabot sa isang konklusyon. At dito na po, nagtatapos ang part 70 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata, ang finale. Maraming salamat po. God bless and stay safe.